Napuyat na naman nga ako kagabi mga mare sa kakascroll sa Shopee. Kaya ayokong nagtitingin dito, nabubudo lang ako. So ayun nga mga mare, kinabukasan, tinanghali na naman ako ng gising. Simula nga nang magbakasyon ng mga bata sa school bihira na lang kami magising ng maaga. Sinasamantala lang namin mga mare habang bakasyon pa. Pag nagbalik eskwela kasi, sigurado maaga na naman ang gising namin ito. At as usual mga mare, pagkagising ko, nagkakape agad ako. Kaya nga may hawakan yung tasa mare para dun mo hawakan. Anong silbi ng hawakan na yan kung ganyan ka humawak ng tasa? At maganda pa din nga ang panahon ngayon mga mare. Kaya kilos-kilos na, umpisahan mo na yung santambak mong labada. At dahil hindi nyo ako pinautang kahapon, kaya eto, naubusan na ako ng bigas. Wow! Kahit anong bukas at tingin ang gawin ko mga mare, talagang said na. Ang hihirap nyo kasi utangan para namang hindi kayo babayaran. At hindi pa man ako nakakatapos magkape mga mare, nagasikaso na din ako ng pagluluto ng aming ulam. Nakapamalengke na nga yung asawa ko kanina, kaya lulutuin ko na lang. Nasa trabaho na nga siya niyan, pero tinawagan ko saglit. Itatanong ko lang naman kung nahugasan na ba yung manok. Kung makatawag, akala mo nasa tambayan lang yung asawa niya. Hindi niya nga alam na nakabidyo ako. O siya, mag-hi ka na lang muna sa vlog ko. Ngiting aso na naman ang loko. O siya, sige, bye-bye na. Ingat ka dyan sa work. I love you. Chup-chup mua-mua. At nagligpit na din muna pala ako dito sa lababo. Ang gusto ko kasi malinis na dito bago ako magluto. Mag-aadobong manok nga lang pala ako ngayon mga mare. Eto nga ang isa sa mga ulam na napakabilis lang lutuin. Sinilip ko nga muna yung alaga ko at tamang laro lang naman siya dito. Behave ka lang muna dyan anak. Magluluto lang muna dito ang nanay mo. At habang nagluluto nga ako dito, bigla ko nga uling naalala na akin sina nga pala ngayon. Tanggapan na naman nga pala ng ayuda. Kahit sino namang misi siguro talaga namang mapapasayaw. Kayo din ba mga mare, nakapagpindot na? Tamang-tama, malalagyan ko na din ng laman yung lagayan ko ng bigas. Sa mga hindi nagpautang sa akin dyan, hindi din kayo makakautang sa akin ngayon. Char. At eto na nga mga mare, naluto na din ang aking adobong manok. Bago nga kami kumain, pinahupa ko muna yung init sa loob ng aming bahay. Kapag dyan kasi ako nagluluto sa loob, talaga namang napakainit ng singaw. Kaya tamang pahangin muna kami dito saglit sa labas. At narinig ko nga na nagbibidyo okay na naman pala tong kumare ko. Ang ganda-ganda ng panahon dito baka biglang sumama. Char. Ganda-ganda ng araw Biglang pumuhod yan Ikaw talaga sisisihin ko. Nako mare, ikaw lang talaga sisisihin ko pag biglang sumama yung panahon. Kaya tigilan mo nakakakanta dyan, mag-chat-chat na lang tayo dito. At maya-maya pa nga humupa na rin yung init sa loob ng bahay namin. Kaya eto, naghain na rin ako. Tara, kain na tayo mga mare. At sinabi ko nga pala dati na ayaw ko sanang pakainin ng malalasang pagkain tong alaga ko. Pero ang hirap pala panindigan mga mare. Natatagalan kasi ako, kailangan nakabukod pa yung pagluluto ng pagkain niya. At ang hirap din palagi umisip kung anong lulutuin ko sa kanya. Kaya ang ginagawa ko hinahaluan ko na lang ng gulay yung mga niluluto ko. At yun na nga lang yung pinapaulam ko sa kanya. Pero pinapakain ko pa rin naman siya ng prutas at madalas nga kami magluto ng gulay dito sa bahay. Huwag kayong mag-alala mga mare, magagana kami lahat kumain dito kaya hindi naman siguro siya tatabangan sa pagkain. O siya, ayun lang muna mga mare for today's gana. Maraming salamat sa inyong panonood. Babu!